Magandang hapon mga bata at sa lahat ng mga magulang na kasama natin ngayon. Nandito kami uli upang magkwento sa inyo ng mga kasaysayang nangyari sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds. Ako si Kuya Dave. At ako naman si Kuya Primo. Nasa aklat pa rin tayo ng Jeremiah. Noong nakaraan, nakita natin kung bakit si Jeremiah ay isang umiiyak na propeta. Iyon ay dahil sa hindi pagiging masunurin ng bayang Israel. Ang hindi pagsunod ni Haring Zedekiah sa mga salita ni Jeremiah ay nagsanhi sa kanya at sa kanyang mga anak na mabihag at madala ng hari ng Babylonia. Sinunog din ng hukbo ng Babylonia ang Jerusalem at winasak ang templo. Ito ang sinabi ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabibihag sa loob ng 70 taon. Bago tayo magpatuloy mga bata, umawit muna tayo. Pagkatapos na wasakin ang Jerusalem ni Haring Nebukadnezar, inatasan niya si Nebuzaradan na alagaan si Jeremiah. Nang dumating sila sa Rama, pinalaya ni Nebuzaradan si Jeremiah at sinabing puntahan si Gedaliah na anak ni Ahikam sa Mizpah at sumama sa kanya at ang mga tao na naiwan sa lupain. Ginawang gobernador si Gedaliah sa buong lupain. Kaya, mga hindi ipinatapon. Gayon din ang lahat ng mga Hudyo mula sa Moab, Ammon, at Edom ay bumalik sa Mizpah. Ngunit itong si Ismael na anak ni Netaniah ay nagbalak na paslangin si Gedaliah. Binalaan siya ni Johanan tungkol sa balak ni Ismael, ngunit hindi siya naniwala. Kaya namatay si Gedaliah at ang mga Hudyong kasama niya. 10 ang itinira niyang buhay at iniwan para sa mga Amonita. Inihanda ni Johanan ang kanyang mga pinuno at binawi ang mga nabihag ni Ismael. Tinawag ni Johanan si Jeremiah upang manalangin kay Jehovah para sa magabayan. Lahat ng mga pinuno at lahat ng mga tao ay nakiusap kay Jeremiah na manalangin para sa kanila, hinggil sa daan na dapat nilang puntahan at kung ano ang dapat nilang gawin. Sumumpa pa sila na mabuti man o masama. Pakikinig sila sa tinig ni Jehovah. Sinabihan sila ni Jeremiah na mananalangin siya kay Jehovah ayon sa kanilang mga salita. Naghintay si Jeremiah ng 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, dumating sa kanila ang salita ni Jehovah sa pamamagitan ni Jeremiah. Inutusan ni Jehovah si Jeremiah na itagubilin sa mga nalabi ng Juda.
na kung sila ay mananatili sa halip na pumunta sa Ehipto, sila ay iingatan at tutustusan. Sinabi ni Jehovah, kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, aking itatayo kayo at hindi ibabagsak. Itatanim ko kayo at hindi bubunutin, sapagkat ikinalulungkot ko ang pinsalang nagawa ko sa inyo. Huwag kayong matakot sa hari ng Babylonia na inyong kinakatakutan. Huwag kayong matakot sa kanya, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y kasama ninyo upang iligtas kayo at sagipin mula sa kanyang kamay. Pagkatapos magsalita ni Jeremiah, sina Azariah, Johanan, at ang lahat ng mga palalong lalaki ay nagsalita at nagsabi sa kanya, "Nagsisinungaling ka. Hindi ka sinugo ng Panginoon nating Diyos upang sabihing, huwag kayong pumunta sa Ehipto upang manirahan doon, kundi inilagay ka ni Baruch na anak ni Nerias laban sa amin, upang ibigay kami sa kamay ng mga Kaldeo, upang mapatay nila kami o dalhin kaming bihag sa Babylonia." Sa gayoy, si Johanan na anak ni Kareya, pati ang lahat ng mga pinuno ng mga kawal at ang buong bayan ay hindi sumunod sa tinig ng Panginoon na manatili sa lupain ng Juda. Sa halip na sumunod, kinuha ni Johanan at ng lahat ng mga pinuno ng mga kawal ang lahat ng mga nalabi ng Juda, ang mga lalaki, mga babae, mga bata, mga prinsesa, at bawat taong iniwan ni Nebuzaradan na kapitan ng bantay kay Gedalayas na anak ni Ahikam, na anak ni Sapan, pati sa Jeremiah na propeta, at si Baruch na anak ni Nerias. Tumungo sila sa Ehipto at isinama nila si Jeremiah. Nagpatuloy silang maging palalo at nalimutan ang lagim na dinala sa kanila ni Haring Nebukadnezar. Lahat ng mga labi ng Juda na pumunta sa lupain ng Ehipto upang manirahan doon ay malalaman kung kaninong salita ang mangyayari, kay Jehovah o sa kanila. Parurusahan niya sila sa Ehipto at ibibigay sa Faraong si Hupra, na hari ng Ehipto, sa lupain ng kanyang mga kaaway, katulad ng pagbibigay kay Zedekiah na hari ng Juda sa kamay ni Nebukadnezar na hari ng Babylonia. Wala silang pagsampalataya. Hanggang dito na lamang tayo sa ating kwento ngayon. Tingnan natin ang ilang mahalagang punto na dapat nating tandaan. Una, nakita natin na si Jeremiah ay isang taong mapagtiis at nagsasakripisyo sa kabila ng kanyang pagiging bihag at binabantayan ang bayan ng Diyos na patuloy sa paggawa ng mga maling kapasyahan. Nagsisikap siyang tulungan ang bayan ng Diyos sa kabila ng kanilang katigasan. Pangalawa, sa paghiling nila kay Jeremiah na ipanalangin sila, nakita natin na pinakinggan ng Diyos ang panalangin at sinagot sila matapos ang mahabang panahong paghihintay. Gayunpaman, hindi naging ayon sa kanilang kagustuhan ang naging sagot ni Jehovah. Sa kanilang palagay ay mas mainam ang umalis ng Juda sa halip na manatili, na hindi nais na mangyari ni Jehovah. Mga bata, kapag tayo ay nananalangin, tiyak na sasagutin ito ng Diyos. Subalit, dapat nating tandaan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ibibigay ng Diyos ang naisin natin. Ito ay marahil may mas mabubuting bagay pa ang inihanda niya para sa atin. Kaya, nawa, matutunan nating manalangin at magtiwala sa anuman ang kanyang kasagutan sa ating mga hinihiling. Ngayon naman, basahin natin ang Bible verse, una sa Ingles at pagkatapos ay sa Tagalog. Jeremiah 42:10. If you will still remain in this land, I will build you up and not tear you down, and I will plant you and not pluck you up, for I repent of the evil which I have done to you. Kung kayo'y mananatili sa lupaing ito, aking itatayo kayo at hindi ibabagsak. Itatanim ko kayo at hindi bubunutin, sapagkat
Ikinalulungkot ko ang pinsalang nagawa ko sa inyo. Story time! Si Ann ay isang bata na mahilig sa pagkain ng candy. Sinabihan siya ng kanyang ina na huwag gastahin ng kanyang allowance sa pagbili ng mga candy at tsokolate dahil ang pagkain ng mga matatamis ay hindi mabuti para sa kanyang mga ngipin. Lagi siyang pinagsasabihan ng kanyang ina, ngunit patuloy pa rin siyang bumibili ng candy. Isang araw, nagkaroon ng pagtitipon ang mga bata sa kanilang paaralan. Isa si Ann sa dumalo at tuwang-tuwa siya dahil nagkaroon ng contest tungkol sa science. At ang isa sa mga papremyo ay isang kahon ng iba't ibang candy. Kaya, sumali si Ann sa contest dahil gusto niyang mapanalunan ang premyong isang kahon ng candy. Tuwang-tuwa siya nang nasagot niya ang mga tanong sa contest. Kaya isa siya sa nanalo at naiuwi niya ang isang kahong candy. Pagdating sa bahay, tuwang-tuwa at sinabi niya sa kanyang ina na nanalo siya ng isang kahong candy. Masaya rin ang kanyang ina dahil nanalo si Ann. Ngunit sinabihan niya si Ann na huwag munang kainin ang candy at kailangan na maghapunan muna siya at gawin na lang itong panghimagas. Ngunit, hindi nakinig si Ann sa sinabi ng kanyang ina. Hindi na siya naghapunan. Sa unang tikim pa lang niya, talagang nasarapan siya at sunod-sunod niyang kinain ang lahat ng candy hanggang maubos. Ilang sandali pa, narinig ng kanyang ina ang isang sigaw na napakalakas. Kaya, nagmamadali itong pinuntahan ang kanyang anak na si Ann. Nakita niya na iyak ng iyak si Ann at nakahawak sa kanyang tiyan na napakasakit. Dinala niya si Ann sa doktor. Sumakit ang kanyang tiyan dahil sa dami ng kanyang kinaing candy at tsokolate. Kung nakinig sana si Ann sa sinabi ng kanyang ina, hindi niya mararanasan ang ganoong sakit ng tiyan. Aral na dapat tandaan, huwag nang hintaying masaktan pa bago maging masunurin. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ang kanilang katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Hesus, O Panginoong Jesus, iligtas po ninyo kami iligtas po ninyo kami sa aming mga pagsuway. sa aming mga pagsuway. Matutuhan namin sumunod Matutuhan naming sumunod sa lahat ng mga sa lahat ng mga itinatagubilin sa amin. itinatagubilin sa amin. Salamat po sa inyong mga salitang Salamat po sa inyong mga salitang may pangako na kami may pangako na kami ang inyong itatayo ay inyong itatayo ay hindi ibabagsak ay hindi ibabagsak kapag kami naging masunurin sa inyo. kapag kami naging masunurin sa inyo. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag din nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia, at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga
mahusay. Paalam, hanggang sa muli.